clap of praise. Amen. And I want you to shout, I'm still alive. I'm still alive. Thank you, Lord. Hallelujah. That is not taken for granted. Ano? Yan ay magandang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. You may be seated in the presence of God at purihin po ang Diyos dahil nandito tayong muli para mag-aral po ng salita ng Diyos, magpuri sa Panginoon, manalangin, at hindi po tayo magsasawa na manalangin sa ating Panginoon. Patuloy tayong magpuri, patuloy tayong magpasalamat, patuloy tayong dumalo sa mga gawain, makinig ng kanyang salita, magbasa ng kanyang salita. Ano man ang kalagayan, pinagdaraanan natin ngayon sapagkat alam po natin ang atin pong Diyos ay makapangyarihang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayong araw na ito, mga kapatid, nais ko pong ibahagi po sa inyo ngayon, ang mensahe po natin ay patungkol sa pagpapatawad. Ang paghingi ng tawad at pagpapatawad. Yan po ang pag-aaralan natin. Noong nakaraan, ang pinag-aralan po natin ay kung sino ang dapat magsisi. Nakita po natin doon, napag-aralan natin na ang lahat po ng tao ay dapat magsisi. Kinakailangan po nating magsisi, kilalanin po natin yung atin pong kasalanan at nakita natin yung kabanalan po ng Diyos. Ngayong araw na ito, ang pag-aaralan po natin ngayon, ang paghingi ng tawad at pagpapatawad. Alam niyo mga kapatid, when we talk about forgiveness, hindi po ito madaling usapin. Ano? Kaya titingnan po natin, pag-aaralan po natin kung ano po ba ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Marami po tayong aral na matututunan, mapag-aaralan simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, mga modelo ipinakita ng Panginoon na pagpapatawad at ng mga lingkod po ng Diyos. At alam po natin mga kapatid na maraming sinasabi ang Biblia patungkol sa pagpapatawad, tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa mga makasalanan at sa pagpapatawad ng tao sa kapwa-tao. Ngunit ang dalawang uring ito ng nagpapatawad ay hindi magkahiwalay at magkaibang isyo ng pagpapatawad. Sa halip, sila ay direktang magkaugnay. Magkaugnay po ito, yung pagpapatawad ng Diyos sa atin at yung pagpapatawad natin po sa kapwa. Ano? At ang pagiging malapit sa Diyos, sa araw-araw ay nakasalalay sa ating pagpapatawad sa iba at ang ating pagpapatawad sa iba ay dapat naayon sa modelo ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Kaya mahalaga na matutunan natin ito biblical. Dapat matutunan po natin ito biblical kung ano po ba yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kasi minsan, akala din naman natin tayo ay napatawad na ng Diyos dahil tayo ay isang beses tayo pumunta sa altar, tayo po'y nanalangin, pinatawad na ako ng Diyos. O kaya naman, tayo naman, dahil tayo ay kinalimutan ko na yon, bayaan mo na yon, baka akala natin ay nakapagpatawad na tayo. Ngunit mga kapatid, alam niyo po mga kapatid, yung marami kasi tayong mga pananaw minsan na yung akala po nating pagpapatawad ay yun ay pagpapatawad na ayon sa salita ng Diyos. Maganda kasi na mapag-aralan natin, matutunan natin na yung pagpapatawad ng Diyos at yung pagpapatawad natin sa kapwa ay ayon doon sa kanyang kalooban, sang-ayon doon sa kanyang salita, upang sa ganon tayo po ay nasa daan, at hindi tayo lumilihis, hindi doon sa atin pong sariling pangunawa lamang patungkol dito, kundi ayon sa salita ng Diyos. Sabi po ng Biblia mga kapatid, syempre, dapat nating gawin ang ating buong makakaya upang maunawaan ang pagpapatawad sa atin ng Diyos kung magpapatawad tayo sa iba sa isang paraan na sumasalamin sa kanyang pagpapatawad sa atin. Mahalaga po yan. Nakakalungkot na sa mga nagdaang siglo, nagdulot ng kalituhan ang salitang pagpapatawad at naging kalayaan ito sa isipan sa halip na nakalayaan mula sa kasalanan. Ulitin ko po yan, sa halip na sa kasalanan ay nasa kaisipan na lamang. Nalimutan ko na kasi yun pinalaya ko na kasi yung aking sarili. Ito ang dahilan ng kalituhan sa buong konsepto ng pagpapatawad.
The Bible tells us that we are all in need of forgiveness from God. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat alam po namin na Ikaw ang Diyos na banal. Amen. Sa magitan, Panginoon, ng iyong salita na may papahayag ngayon, anoint me to preach your word. Give me honest conviction, clear speech so that I may preach your word with power and boldness without compromise to bring glory and honor to your name alone in Jesus' name. Amen. Amen. The Bible tells us that we are all in need of forgiveness from God. Lahat po tayo nangangailangan po ng pagpapatawad po ng Diyos. Alam niyo po ba na ang mundo ngayon ay busy kung paano nila masolve ang problema ng mundong ito. Marami po silang mga wisdom na mga pinag-isipang mabuti ginawa upang masolusyonan ang problema ng mundo. At alam niyo po mga kapatid, sa kabila ng mga solusyon na ginawa po ng maraming tao at ng mga dalubhasa, ay hindi pa rin naging sapat dahil patuloy-tuloy ang dinudulot na dinadanas ng mga tao na kahirapan sa kabila ng pagtaas ng mga ating mga teknolohiya. Kasi ang higit na kailangan ng tao ay hindi lamang pera. At nakita po ito ng Diyos. Kaya ang ipinadala po ng Panginoon ay yung tagapagligtas. Tagapagligtas ng ating kasalanan. Hindi po siya nagpadala ng isang napakagandang financial analyst. Hindi rin po siya nagpadala ng isang military genius. O kaya nagpadala po ng napakagaling na sa IT or anumang mga teknolohiya. Nagpadala po siya ng tagapagligtas dahil ito ang higit na problema ng tao, yung kapatawaran natin. Kung titingnan natin mabuti mga kapatid, ang ating sarili, i-examinin natin itong mabuti. Well, kung pag-aaralan po natin ang Biblia in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, pinapa-examine din ng Diyos ang ating sarili. Kasi minsan, mahirap nating examinin ang ating sarili. Kung titingnan natin mabuti ang ating sarili mga kapatid, tama ang Biblia na lahat po tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos at nangangailangan po ng forgiveness ng Diyos. All sin is ultimately an act of rebellion against God. Lahat ng kasalanan, yan ay pagre-rebelde sa Panginoon. As a result, we desperately need God's forgiveness. If our sins are not forgiven, we will spend eternity suffering the consequence of our sins. Yan po ang kahihinatnan po natin mga kapatid. Kahit ano ang gawin ng tao para mabayaran yung kanyang kasalanan, hindi niya kayang bayaran. Sabi ni Apostol Pablo, kahit na yung kanya pong katawan ay ihandog niya, sunugin niya bilang handog, ay hindi pa rin sapat para sa pagbayad ng kanyang kasalanan. Si San Pablo mga kapatid, alam niyo po ba ang sabi niya ni Saint Paul? Sinabi niya sa kanyang sarili na, ako na yata ang pinakamakasalanan sa lahat ng makasalanan. Chief of all sinners. Sabi niya, because I persecuted the church. Nakita po niya sa kanya pong sarili yun, mga kapatid. Hindi po siya nagmalaki sa harapan ng Diyos. Hindi niya ipinagmalaki yung kanyang ginawa. Na yung na-accomplish ko, yung pinuntahan kong mga misyon, yung mga isinulat ko na almost 1/3 ng New Testament, ako nagsulat, wala po siyang sinabing gano'n. Kundi dahil lamang sa biyaya at habag ng Diyos. In Matthew chapter 6, verse 14 to 15, the Bible says, if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. Verse 15, but, kailan niyo po yung kondisyon, but, if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Pero before that, mga kapatid, sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15,
almost lahat po tayo, alam po natin, yung the Lord's Prayer. In Matthew chapter 6 verse 9 to 13, ang sabi doon, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Sinasabi natin ito, kinakanta natin ito, humihingi tayo ng tawad at sinasabi din, para lang sa pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Do you really mean that? Kaya, sa kasunod na verse dito, sa verse 14, sabi niya, For if you will not forgive your brother's trespasses, your heavenly Father will not also forgive you. So kung hindi ka patatawarin ng Diyos, wala kang relasyon sa Kanya. Simple as that. Kaya, napakahalaga mga kapatid na maunawaan natin na yung kapatawaran, mga kapatid, na atin pong tinanggap, yung paghingi po ng tawad natin, ay hindi po natin, it's not cheap. Alam niyo mga kapatid, hindi po yan cheap. Yung para sa kapatawaran ng ating kasalanan, no. When God created the heaven and the earth, it cost Him nothing. Sa magitan lamang ng kanyang salita, nilikha niya ang lahat. Sinabi niya, let there be light, and there was light. Magkaroon ng tubig, magkaroon ng mga halaman, magkaroon na. Sinabi lang ng Panginoon. But it comes to salvation, but when it comes to forgiveness of our sin, it cost Him something. His only begotten Son, mga kapatid, ang bugtong niyang anak, na He shed His blood on the cross of Calvary. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 23 to 24, sabi niya, this is the only time na sinabi ng Biblia, alam niyo po ba na, pray without ceasing. Sabi sa Tagalog, panalangin walang humpay. Tuloy-tuloy po yun na parang sinabi niyang panalangin walang humpay, na parang sinasabi niya na yung hininga mo, na parang gawin mong panalangin, na ganun kayong total dependent mo sa Panginoon. Kaya sinasabi sa atin, trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your, and let not with your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. This is the only time na sinabi ng Panginoon, na literally sinasabi niya, stop praying. Think about that. Therefore, if you are offering your gift at the altar, if you are offering your gift at the altar, and there, remember that your brother or sister has something against you. Remember, your brother or sister has something against you. Naalala mo, your brother or your sister, something hangs against you. Ang sabi ng Biblia, pakinggan niyo ito, leave your gift. Literally means, huwag ka muna mag-pray. Iwan mo muna. Leave your gift. Leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled. Tingnan mo yung reconciled to them, then come and offer your gift. Hallelujah. It's biblical, mga kapatid. Tayo minsan nananalangin tayo sa Panginoon bago tayo matulog. Pero yung sama ng loob natin sa ating puso, minsan, dala-dala natin yun sa pagtulog natin. Nagtataka tayo kung minsan na tila bagay yung ating panalangin ay parang hindi yata naririnig ng Diyos. Alam niyo ang nagiging dahilan bakit yung ating mga panalangin ay nahadlangan dahil po sa atin pong hindi pagpapatawad sa mga nagkasala po sa atin. Sorry, hindi naman madali magpatawad eh. I agree. Sino ba nagsabi na madali magpatawad? Of course. Ang magpapatawad, mga kapatid, hindi natin sa sariling kakayahan niya. Kaya nga tayo humihingi po ng tulong sa Panginoon kasi hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay nang wala ka. Paano mo may pagkakaloob ang kapatawaran kung ikaw muna ay hindi mo maranasan? Amen. Sabi mo tama yun. Tama yun. Nagtataka yung iba. Parang ang hirap-hirap nila minsan magpatawad, umunawa. Kasi siya mismo, kailangan din niya ng pangunawa. Kaya,
unawain mo na paminsan-minsan. Amen? Kaya sabi mo sa katabi, unawain mo. Amen? Hallelujah. Amen? Nakatawan. Na? Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid. Naalala mo Hindi siya nakaalala, may sama ng loob ang iyong kapatid. Ay parang mayroon yata akong nasabing hindi maganda. Parang na-open ko yata. Magpipray na tayo, matutulog na ako. Sabi niya, text mo, hindi, tawagan mo. Sabi pa nga niya, puntahan mo Ngayon, marami ka ng ngayon. Marami ng mga paraan. Pwede mong i-text, pwede mong tawagin. Ay, sis, Brad, parang na-open yata kita. Alam mo, na-open mo ako. Ganun din yan Na-open mo ako kanina. Hindi mo siya i-chismis kay Marites. Hindi mo siya sasabihin. Puntahan mo siya. Alam mo, hindi ko nagustuhan yung sinabi mo sa akin. Nasaktan ako. Ngayon, kung umuwi siya ng tawad sa'yo, pasensya ka na. Praise God! Minsan, alam niyo ba, minsan mga kapatid, maliit na problema lang. Alam mo kung bakit lumalaki? Hindi kasi hinaharap Amen? Okay. Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Mas mahalaga pala sa Panginoon yun. Pagkatapos magbalik ka at magandog sa Diyos. Amen! Purihin ang Panginoon. Sabi niya, natawagan mo na, nakausap mo na. O anak, bumalik ka na, manalangin ka na. Ano yung kahilingan mo? Baka bago mo palang hingan, alam mo, Panginoon, gusto ko. Alam mo, anak, pagkakaloob ko na sa iyo yan kasi sumunod ka sa kalooban ko. Amen. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ang mga sumusunod, ang mga hindi tamang kahulugan ng pagpapatawad. Pakinggan po ninyo ito mga kapatid. Dahil alam ko, sa mga sumusunod na ito, mayroon tayong sariling pangunawa, pananaw, na ito yung pagpapatawad. Alam mo kasi yung standard po ng mundo, iba sa standard ng Diyos mga kapatid. Malayo. Atin ninyo ang mga sumusunod, ang mga hindi tamang kahulugan ng pagpapatawad. Hindi tama. Ano yon? Ang pagpapatawad ay hindi pagpaparaya. Sabi kasi, magparaya ka na kasi. Narinig natin yon? Pero ang pagpapatawad ay hindi pagpaparaya. Ang pagpaparaya ay ang matyagang pagtitiis kung hinahamon ang pasensya. Ipapasensya ka lang. Pero huwag siyang susubra. Pasensya siya, pagpapalampas sa pagkakamali ng iba o pagpapanatili ng kontrol sa sarili sa harap ng sakit na dulot ng kasalanan ng iba. Ang pagpaparaya ang nagtutulak sa atin na timbangin ang ginawang kasalanan ng iba ng may pag-ibig, karunungan at pangunawa at piliin na huwag umaksyon laban sa nagkasala. Yan yung pagpaparaya. Parang tama naman yata, Pastor. Parang tama. Sa pananaw natin yon, parang tama. Pero hindi po yun ang pagpapatawad. Kasi minsan mayroong pagkakataon na ikaw ay sasabog na. Lahat naman tayo siguro napanood natin, di ba? Kapag puno na ang sarap, dapat nang galusin. Kaya lagi niyong naririnig, di ba? Huwag mo kong susubukan. Mabuti akong kaibigan, pero masama akong kaway. Ilang beses nyo nang narinig yun? Amen? Huwag sabihin niya ang gusto niyang sabihin sa akin, pero huwag siyang magpapakita sa akin. Are you with me? Okay, talking to you today? Mga kapatid? Okay. In Matthew chapter 18, verse 21 to 35, pakinggan po natin itong kwento na ito. Pag-aralan natin mabuti, kasi lumapit minsan dito si Peter kay Jesus at gusto niyang magpa-impress. Gusto niyang impress Jesus Si Peter sabi niya, do you have that English? No? Okay. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Yun ang tanong. Ilang beses ko bang dapat patawarin yung taong nagkasala sa akin? Ilang beses? Kasi sa kanila, kapag ikaw ay 3 beses mo nang pinatawad yung tao na paulit-ulit nagkakasala, ano ka na? You are already ka na talagang, ikaw ay masasabi na talagang ikaw ay napaka para bang ikaw ay mabuting tao to. Isipin po, 3 beses. Pero alam mo, sabi niya, kita mo, linampasan niya. Sabi niya,
Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Talagang 7 beses kasi the word number 7 doon is completeness. Ibig sabihin completeness 7 times. Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 77 times 7. Eh kung 77 times 7, sa loob ng isang araw, paulit-ulit yun, ilan yun? 490? Okay, dami nun Okay, tuloy natin. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Yung kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Milyon-milyong piso. Amen. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya. Pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Lumuhod siya at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Diba? Ngayon yung mga, ngayon, iba na ngayon ang panahon ngayon eh. Kung sino pa ang may utang, siya pa yung mas batapang minsan. Yung mga ganun, di ba? Maghintay ka, parang hindi ka mabayaran Di ba? Ikaw na nga yung tinataguan. Hindi nga sumasagot ka, pero mas matapang pa, di ba? Kita niyo yung problema minsan yan. Dahil sa utang-utang yan, minsan may mga matalik na magkaibigan, hindi na nag-uusap. Magkasama sa bahay, hindi na magkasama dahil sa utang-utang. Are you with me? Amen. Totoo ba sinasabi ko, kapatid? Amen. Amen. Alright. Tuloy natin So, anong ginawa niya? Lumuhod siya at nagmakaawa. Ang sabi ng 27, naawa sa kanya ang hari. Naawa sa kanyang hari. At pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Hallelujah, milyon-milyon Hindi niya kaya pinagbili niya yung kanyang sarili, yung kanyang mga anak, yung kanyang pamilya, lahat ng kanyang ari-arian. Pero lumuhod siya at nagmakawa. Ginawa nitong mabait na hari, pinalaya siya. Praise the Lord, di ba? Naawa sa kanyang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod. Everybody says, kapwa lingkod. Kapwa lingkod. Yan, pakinggan nyo na may utang sa kanya na ilang daang piso. Ilang daang piso? Ilang daang piso na, pang kunti yan. Sinakal niya ito. Sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Nakita niya Sinakal niya agad. Pagkasakal niya, magbayad ka ng utang mo. Anong ginawa niya? Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Babayaran niya kasi may kakayahan naman talaga siyang bayaran kasi ilang daan lang yun. Pero siya kanina, pakinggan po ninyo, wala siyang kakayahan talaga. Kahit ipagbili niya ang lahat, pati sa sarili niya, wala siyang kakayahan. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Paano ka makakabayad? Ibinalanggo ka. Ilang taon ka doon ngayon? Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring ito. Sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Meron palang mga nagsusumbong ngayon. Nakakita niyo na yung mga nagsusumbong? Pumunta sila hindi lang nag-iisa. Nakita niyo yung nangyari? Ano ba yun? Nakita niyo sinakal niya? Puntahan natin. Kaya sinumbong siya. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo! Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ko sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang mahabag? Dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din, pakinggan ninyo gayon din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit
kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Everybody, taus-puso. Taos puso. Parang parang bakit ganon? Parang bakit ganon yung kondisyon? Parang ano yata, unfair. Asan ang unfair doon? Sino sa atin ang kayang magbayad ng ating utang? Alam mo sa mga Pilipino, sa ating mga Pilipino mga kapatid, ang napakahirap bayaran sa atin, yung tinatawag na utang na loob. Amen? Amen. Mahirap bayaran yun eh. Pwede pa yung pera kasi kapag ka nagkaroon ka, mababayaran mo. Pero yung utang na loob, naku, mahirap bayaran yun. Amen? Kaya nga naririnig nyo, walang utang na loob itong tao nito. Sipin mo gano'n. Di ba? Sipin nyo po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Na tayo, na hindi naman lahat ng yung panahon natin talagang inukol natin sa Panginoon. Panginoon, nilikha mo ako dito. Magpupuri ako sa iyo, magpasalamat ako. Yung buong buhay ko, ililingkod ko na sa Panginoon. Hindi natin laging ang inuuna ang Diyos sa buhay natin eh. Pero while we will still sinners, sabi ng Biblia, Christ died for us. Siya ang umabot sa atin. Inabot niya tayo. At yung kanya pong buhay, sa cross ng Kalbaryo, yung nangyari po sa kanya. Hindi ba? Is that fair? Kaya ang sabi ng Biblia, di ba, in Isaiah chapter 53, verse 5 to 6, dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusa na tayo ang dapat tumanggap. In the book of Isaiah, that is one of the most messianic prophecy, major messianic prophecy in the book of Isaiah. Ang tinutukoy dyan ay ang Panginoong Hesus. Amen? Ngayon natuto nung wala ng Panginoon, namatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, after 40 days siya po ay umakyat po sa langit, wala ng Panginoon, ngayon nangaral na sila Pedro. Nangaral na sila ng mga gospel ng Panginoon, pinangaral na nila. Ngayon ang sabi ni Peter, natuto na siya, hallelujah, siya yung nagtanong, di ba? Ilang beses, di ba? Sabi ni Peter ngayon, don't repay evil for evil. Don't retaliate with insult when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. Pay them back with a blessing. That is what God has called you to do. And He will grant you His blessing. Hallelujah! Kita mo, He will grant you His blessing. Hindi unfair yun, mga kapatid. Para sa palagay po natin, parang bakit yan ang iginanti natin? Kung ginantihan mo ng masama yun, ano kayang igaganti sa iyo ng Panginoon? Di ba masama din? Siguro ang mangyari sa iyo, walang protection. Pero pag iginantihan mo ng mabuti, yung tao na gumawa sa iyo ng masama, ang sabi ng Biblia, He will grant you blessing. Bakit? Kasi mayroon tayong mabuting Diyos. Amen? Amen. Hallelujah! Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil, hallelujah, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Pinili ka ng Panginoon para tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ano ba yung pagpapala ng Diyos? Yung blessing ng Panginoon. We talk about blessings kasi we're thinking only about finances. No! It's not only about wealth or It's more than that, mga kapatid. Blessing means the anointing of God in your life. Blessing means the result of your life. Hallelujah! When you become a born again, when you become a Christian, you are already blessed, mga kapatid. Think about that. Your name is written in the Lamb's Book of Life. Hallelujah! Does it mean wala ng pagsubok? May pagsubok. Does it mean na wala ng problema? May problema. Pero ang kagandahan, kasama mo ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Pagiging ang Diyos. Amen. Ang pagpapatawad ay hindi rin paglimot. Hindi paglimot yun. Ha? Amen? Amen. Makakalimutan mo ba yun agad-agad? Di ba? Hindi nakalimot ang Diyos tungkol sa ating mga kasalanan. Naalala niya ang lahat ng ating mga kasalanan at hindi niya malilimutan kailanman. Diyos siya eh. Alam niya yung ginawa mo noon hanggang ngayon na hindi alam ni numan.
ikaw lang sa sarili mo nakakaalam. Meron pang tao, di ba? Dadalhin niya na ito doon sa kanyang hukay. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Amen. Alam lahat ng Panginoon yan. Amen? Amen. Ha? Hindi nalilimutan ng Panginoon. Kailanman. Gayunman, hindi ang pag-alala niya sa ating kasalanan ang kumukondina sa atin. Why? In Romans chapter 8 verse 1, di ba? The Bible says, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Now no condemnation. Ang pangangalan niya ni David at pagsisinungaling ni Abraham ay nakatala sa lahat ng panahon sa kasulatan. Sinulat yun eh. Mga lingkod ng Panginoon to, mga matitinding mga lingkod. Naisulat yun. Pagsisinungaling ni Abraham, nakasulat yun. Pangangalan niya ni David, nakasulat din yun. May listahan doon, mga kapatid. Hindi lang listahan ng pangalan. Lahat ng ginawa natin, listahan yun. Ikaw, nung pumunta ka sa Maynila noon, sa Singapore, ito yung ginawa mo. Kung gusto mo, pati petsa, kung anong oras, nandoon. Lahat yun, may listahan doon. Amen? Amen. Di ba? Tiyak na hindi malilimutan ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay hindi pag-alis ng lahat ng konsekwensya ng kasalanan. Hindi na-alis yun. The forgiveness of sin and the consequence of sin is totally different. What is the difference? The difference. When you ask for forgiveness, the Lord will forgive you. But the consequence is still there. Pero kung agad-agad kang nagsisi sa iyong kasalanan, humingi ka ng tawad, yung kasalanan mo ay mababawasan. Kasi sabi ng Biblia, hindi niya pinapantayan yung ating kasalanang nagawa. Think about it. Sa tuwing nagkasala ka, mayroon ka agad kabayaran. Anong mangyayari sa atin? Wala, di ka abuti ilang araw na siguro. Wala na. Amen? Amen. Purihin ng Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi pag-alis ng lahat ng konsekwensyas ng kasalanan. Kahit na napatawad na tayo sa pamamagitan ni Kristo, maari pa rin tayong magdusa dahil sa mga natural na konsekwensya ng ating mga kasalanan o maranasan ang pagdidisiplina ng ating mapagmahal na Ama. Why? Sometimes God may permit painful experience to correct you. Di ba? Katulad nung di ba? Di ba sabi ng Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down. Pagka papakinggan yun, di ba? Your rod and your staff, they comfort. May rod yun. Bakit yung rod? They comfort me, yung rod na yun. Ganon kasi yung isang pastol, kapag ka mayroong pag mayroon siyang tupa na minsan ay pasaway, ang gagawin niya, kakalansingan niya lang eh. Dito ka pupunta. Ibig sabihin, sunod-sunod na yung mga tupa na yun. Ibig mayroong isang tupa na makulit, ang gagawin niya, mayroong pangalawit lagi, may laging tungkod ang pastol. Gagawin niya, kakalawitin niya. Dito ka. Makulit pa rin, ang gagawin niya, papaluin niya na. At sabi niya, he will bandage naman. Ngayon, gagamutin naman niya. Pero mayroon ng consequence. Ganoon din tayo. God may permit painful experience to correct you. Dahil mahal ka ng Panginoon. Ayaw mapahamak ka. Yang kulit-kulit mo, mayroon ngang asawa yan. Sabi, hindi, mahal ko kasi. Sabi mo gano'n. Bakit ka nagsisiksikan? Sinisiksik mo yung sarili mo doon. Mayroon ngang asawa, hindi pwede. Tapos babalik-balik ka, iniwan ako. Iniwan ka talaga rin. Are you with me? Amen. Bawal nga eh. Bawal. Tignan nyo, maraming bawal na gamot. Sa atin, di ba? Pero marami pa na nagdodroga. Ano nangyari? Maraming namamatay. Bakit? Minsan dulot ng konsekwensya eh. Are you with me? Amen. Ang pagpapatawad ay hindi isang pakiramdam. Hindi ko pa kasi nararamdaman eh. Pag naramdaman ko na pa, tawarin ko na siya. Diba? Ito ay pagtatalaga ng sarili na napatawarin ang nagkasala. Maaring makaramdam o hindi makaramdam ng maganda ang isang nagpapatawad. Ang pakiramdam ng kapaitan laban sa isang tao ay maaring lumipas sa pagdaan ng panahon kahit na hindi pa napapatawad ang taong nagkasala. Amen. Correct? Ang pagpapatawad ay hindi makasarili. Hindi ito bunsod ng pansariling interes. Yung mga ngayon, hindi, makakatulong din yan sa iyong sarili. Yun lang minsan ang natin ang ating benepisyo tinitingnan natin
Pero hindi lang yung benepisyo natin ang ating titingnan, mga kapatid. Totoo yun, na kapag nagpatawad ka, ang unang-unang mapapalaya yung sarili mo. Unang-unang ka mapapatawad yun, pero hindi lamang yun ang motibo natin, mga kapatid. Kundi yung motibo natin ay yung pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Amen? Amen. Hindi tayo nagpapatawad sa pagkakasala sa atin para sa ating sarili o para gumaan ang ating pakiramdam o palayain ang ating sarili sa mga kabigatan. Nagpapatawad tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig sa ating kapwa at bilang pagpapasalamat para sa ating sariling kapatawaran. Panginoon, nakaramdam ako ng kapatawaran sa iyo. Panginoon, mahirap man ito, tulungan mo ako. Susunod ako, Panginoon, sa iyong kalooban. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Ang pagpapatawad ay hindi automatikong pagbabalik ng tiwala. Pinatawad mo na, kailangan magtiwala ka na, ha? Magtiwala, hindi ka naman ganun yun. Bakit ka naman magtitiwala ka agad-agad? Di ba? Kung magtitiwalaan ka agad. Pinatawad mo siya, okay. Pero wag mo siyang halimbawa, mayroon kang pinagkatiwala ko, ikaw magbabantay ng tindahan, ha? Okay, ito, magkano yung natin, tinubo natin ngayon, binigay sa iyo, tinubo sa iyo. Ito lang ba? Nahuli mo siya. Hindi lang pala yan, kumupit sa iyo. Sige, pinatawad mo siya. Okay? Anong gagawin mo ngayon? Balik mo ulit siya sa dati. Okay, pinatawad na kita, inulit na naman. Ay, hindi ganoon. Pwede mo siyang tanggalin o pwede mo siyang lagyan ng camera. Hindi ka agad-agad magtitiwala. Amen? Amen. May tayo rito, ha? Hindi tayo, walang, di ba? Ang pagpapatawad ay hindi automatikong pagbabalik ng tiwala. Maling isipin na ang pagpapatawad sa isang abusadong asawa ay nangangahulugan na muli silang magsasama bukas. Binubugbog ka na nga. Droga ng droga. Tapos hindi pa nagbibigay ng sustento. Sabi ng iba, hindi, patawarin mo kasi. Sabi ng Panginoon, babugbog ka uli. Patawarin mo kasi. Hindi ganon. Di gano'n ang ibig sabihin po, mga kapatid, ng aral po sa Biblia. Maging mahinahon po tayo rito pagdating po sa magandang mga issue. Kaya ko po ititinuro ito, mga kapatid, kasi minsan, it seems very Christian na mga, alam mo kasi, hindi gano'n, mga kapatid. Maling isipin na ang pagpapatawad sa isang abusadong asawa ay nangangahulugan na muli silang magsasama bukas. Ibinigay sa atin sa kasulatan ang maraming dahilan upang hindi pagtiwalaan ang mga taong napatunayan ng hindi mapagkakatiwalaan. Natural, amen? Ang muling pagbabalik ng tiwala ay mag-uumpisa lamang pagkatapos ng proseso ng pagkakasundo. Mayroon palang proseso, may proseso ng pagkakasundo. Kinapapalooban ng tunay na pagpapatawad na kinapapalooban naman ng pagpapahayag ng kasalanan at pagsisisi. Nakita mo na mayroon ng pagsisisi sa kanyang puso. Nakita mo yung proseso na yon. Pwede mo naman siyang magtiwala. Okay, magbantay ka na uli ng tindahan. Bakit? Kasi napagkatiwalaan na siya, mayroon siyang proseso. Hindi agad-agad. Amen? Kasi magiging isang katangahan naman na yon kapag ikaw ay tiwala ka ng tiwala na lang. Pinababantayan mo na yung mayroon nang abuso na siya. Yung anak mo, pinabantay mo, merong inaboy, hinihipuan. Pinatawad na kita, papabantayan mo rin. Hindi. Hindi mo kakit papabantayan. Hindi ganun po yun. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Pinatawad mo siya, pero hindi ibig sabihin pagtitiwalaan mo kaagad. Hindi ganun. Maliwanag po ba, mga kapatid? Amen. Amen? Maliwanag? Amen. Narito ang ilan sa mga susing alituntunin para sa biblical na pagpapatawad. Kanina, nakita natin yung mga maling pangunawa natin. Ngayon tingnan natin yung biblical. Ito naman yung susi. Ano yun? Romans chapter 12 verse 9. Don't just pretend to love others. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. May mga tao kasi ngayon, parang mga plastic na lang minsan Humingiti sa'yo pero delikado pala yung ngiti na yun. Humikis pa sa'yo minsan. Pero ang alam natin, ang halik ni Judas ay delikado rin. Di ba? Nakita na kayong halik ni Judas. Ano yun Traitor pala, Are you with me? Amen. Correct? Kiss of death. Don't just pretend to love others, really love them. Hate what is wrong, hold tightly what is good. Ibig sabihin nito, huwag kang mag-compromise. Kung may mali, sabihin mo, magalit sa'yo kung magalit. Magalit siya, kung gano'n.
Halimbawa, nakikita mo talaga yung kanyang lililigawan siya na may asawa na ngayong nanliligaw sa kanya. Uy, ang sweet-sweet kasi. Alam mo, Mari, sabi niya sa akin, how's your mother, how's your father, did you eat already? Hindi ako ginaganto ng aking asawa. Maraming mga nanilang na ganito, di ba? Alam mo, yung asawa ko, hindi ganito. Buti pa siya, tinatanong niya kung ano kinain ko. Sabi mo sa iyong katabi, mag-isip kang mabuti. Hindi minsan mayroon kayong kaibigan na mga ganon. Alam mo yung may mga kaibigan kayong mga ganon, mga kapatid. Sabihin ninyo, alam mo mga kapatid, hindi maganda yung ginagawa mo. Pagdating ng panahon, pag hindi ka nakinig sa akin, pagsisisihan mo yan. Kasalanan yan sa Diyos, kasalanan sa iyong pamilya, at hindi makakabuti sa iyo. Ganon sabihin mo. Ngayon, kung hindi natatawag sa iyo, hindi ka nakausapin, okay lang. Bibigyan ka ng kaibigan ng Panginoon, mas marami pa. At kapag napagtanto niya sa kanyang sarili na mali siya, babalik sa iyo. Alam mo, Mare, pare, salamat sa advice mo. Na-realize ko, tama ka. Saan ka ba nag-church? Pwede bang sumama sa inyo? Welcome! Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan kasi parang gusto na niya, baka kasi ma-open siya Ano bang gusto natin minsan? Tunay na masakit ang katotohanan, correct? Amen. Saan mo gustong masaktan? Sa katotohanan o sa kasinungalingan? Mamili tayo. Di masaktan ka na sa katotohanan, huwag lang sa kasinungalingan. Dahil kung masakit ang katotohanan, mas masakit ang kasinungalingan. Amen? Correct? Amen? Amen. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Amen. Purihin ang Diyos. Ipaubaya ang paghiganti sa Panginoon. Bakit ipaubaya ang paghiganti sa Panginoon? Bakit? Lahat ba ng ating hustisya nakakamit natin sa mundong ito? Minsan nga, may mga matatalinong tao Kapag mayroong pera, may impluensya. Minsan, ang justice, hindi nakakamit But one day, justice will be served. Bakit? Ang Diyos ay hustisya. Amen? Hindi naman siya mabubuhay ng 120, 130, 140. May hangganan yung kanyang buhay. At pag humarap siya sa Panginoon, yung hustisya ng Panginoon, sigurado, makakamit ni naman. Amen? Never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Do all that you can to live in peace with everyone. Their friends never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. Amen. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Amen. Amen? Other versions, do not overcome evil by evil, but overcome evil with good. Huwag mong gantihan ng masama ang masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kaya daw yung kaaway mo, kapag siya nagugutom, sabi ng Biblia, pakainin mo. Amen? Kapag nauuhaw, painumin mo. Kaya kung nagluto ka sa iyong bahay, meron kang may nagsabi sa iyo ng hindi maganda, chinismis ka, magluto ka, dagdagan mo. Okay? Dagdagan mo. Pagdating mo doon kung saan ka sa trabaho, meron akong inihanda ritong ulam para sa iyo. Huwag mong lalagyan ng lason. Okay? Are you with me? Bibigyan mo ng ulam. Alam mo, pamumuhay ito ng isang Kristiyano. Pagpapasahin mo ito in Romans chapter 12, buong yan. Pamumuhay yan ng isang tunay na Kristiyano, mga kapatid. Dadagdagan mo yung ulam mo. Babalutan mo. Di ba? Alam mo, may sinabi ka sa akin, hindi ko nagustuhan. Pero kahit na yon, alam mo, ito yung ulam, ha? Magtataka sa iyo yon. Bakit ano to yung taong ito? Paulit-ulit mong gagawin niya, marirealize niya. Sabi niya, lalagyan mo nga daw ng parang baga yung kanyang ulo. Bakit? Kasi sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Kaya kung sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, malulugod sa iyo ang Panginoon at pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Bakit? Gagantihan ka ba ng masama ng Panginoon? Hindi. Ginawa mo yung kanyang kalooban Sinong talo? Hindi ka talo. Pag sinunod mo ang kalooban ng Panginoon, lagi kang panalo. Amen? Amen. Gusto mong manalo? Gusto mong champion? Sundin mo ang kalooban ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon.
Amen? Next. Tandaan. Pakinggan po natin ha, tandaan. Na itinalaga ng Diyos ang mga pamunuan at mga may kapangyarihan at bahagi ng gawain na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon ang magparusa sa mga gumagawa ng masama. Mayroong batas. Huwag mong ilalagay ang iyong kamay. Huwag mong ilalagay ang batas sa iyong mga kamay. Tama? May batas eh. Ang isa sa mga dahilan upang hindi mo dapat ipaghiganti ang iyong sarili ay dahil binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang pamahalaan na magpairal ng katarungan. Sabi ng iba, hindi naman lagi nakakamit ang katarungan eh. Kung hindi lagi nakakamit ang katarungan, ang Diyos ay katarungan pa rin. Amen? Amen. Pero mayroong tamang proseso. Pero huwag kang maghihiganti ng masama sa isang taong gumawa ng masama sa iyo. Mayroong proseso. Amen? Huwag magtatanim ng sama ng loob. Huwag makikipagtalo o gaganti. Amen? Ulitin ko nga yan. Huwag magtatanim ng sama ng loob. Huwag makikipagtalo o gaganti. Correct? Amen. In Matthew chapter 4, 5 verse 44, but I say, love your enemies. May hirap na ito. Alam niyo, kung meron lang sa Biblia na dapat alisin isa lang, i-request ko kung ako lang halimbawa, tanggalin ito. Mahirap ito eh. Sipin mo, mahalin mong yung kaaway. Isang ka. Kung walang espiritu ng Diyos, hindi ka tutulungan ng bang, kaya mo to? Ako na mauna, hindi ko kaya. Ay, amen. Amen. At hindi tayo we're not hypocrites here. Mahirap ito, mga kapatid. Ha? But I say, love your enemies. Pray for those who persecute you. Paano mo siya pagpipray? Panginoon, yung nagpipersecute sa akin, Panginoon, dalangin ko na ingatan mo siya. Madagdagan nawa ang kanyang sweldo, Panginoon. Mapromote nawa siya, Panginoon. Ganon ang panalangin mo. Hindi yung panalangin mo, Panginoon, ipaghiganti mo ako, Panginoon. Mararanasan niya ang parusa ng Diyos. Yan ang karma sa kanya, Panginoon. Matapiluksa na siya sa daan. Hindi ganon. Alam mo, kung talaga sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, bless mo daw yung to persecute. Panginoon, dalangin ko sa yung nagchichismis sa akin ng hindi tama, Panginoon. Siniraan ako. Ingatan mo ang kanyang pamilya. Pagalingin mo ang kanyang karamdaman. Madagdagan nawa siya ng sweldo. Alam mo, nakataraw ang Diyos mula sa langit sa iyo. Alam mo, ang aking anak, lumalago na siya. Pagpalain ko nga siya. Amen? Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Parang maraming ayaw rito pumayag. Wala ko. Yung pinabasa ko eh. Ano gagawin ko? Pumasahin natin. Amen? Amen. Sabi mo sa'yo katabi. Madali gawin yun. Ano ba? Madali gawin yun? Ano ka? Madali gawin? Hindi. Hindi madali yan, kapatid. Kailangan po natin ang Espiritu ng Diyos para masunod po natin ito. Kaya ang sabi ng Biblia, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Amen? Sabihin natin, ako yan. Parang ayaw niyo sabihin, by faith yan, mga kapatid. Amen? Ha? Ayaw ba natin na maging ganito tayo, mga kapatid? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Di ba ang ganda? Pisa mo yung taon mo, 2022, matutulog ka. Sabi ng Panginoon, alisin mo na lahat ng sama ng loob, puot at galit. Sabi niya, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Hallelujah. Yung sinasabi mo, yung makita ka pa lamang, para bang, ano na sila, nabibless na sila, nandyan si kasi yung wisdom na sasabihin niya sa iyo, yung encouragement, para bang yung gamot, ano mo, yung alam mo sabi ni Job, yung kanyang salita ay parang yung tubig na yung tigang sa disyerto na parang tubig. Nakita ka pa lamang nila, di ba? Makita pa lamang nila ang iyong mukha. Natutuwa na sila sa iyo kasi nandyan ka. Amen. Hindi yung makikita ka lang din lumalayo, nandyan na, alis na tayo. Ayan, bumabagyo na rito. Alam mo, may mga ganun minsan, di ba? Are you with me? Amen. Amen? Sa halip, maging mabait kayo at maawain
Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen, mga kapatid? Magkaroon ng isang pusong handang magpatawad sa nagkasala. Habang binabato si Esteban, pakinggan niyo po ito ha, Esteban. hanggang mamatay, inilarawan niya ang prinsipyo ng pagpapatawad. Inulot ni Esteban ang mga pananalita ng Panginoong Hesus doon sa cross. Nanalangin si Esteban ng ganito, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. Kita niyo kanyang panalangin, binabato siya mga kapatid, nagsasabi siya ng totoo. Pero habang binabato siya, nasasaktan siya. Ang kanyang prayer bago malagutan ng hininga. Hindi sinabi, Panginoon, pag nagsisi sila, patawarin mo sila, hindi. Panginoon, pag nagbago sila, patawarin mo sila, hindi. Panginoon, wag mo na silang panagutin kasi ang Panginoon, di ba, nung nakapako siya sa cross, sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they do. Hallelujah. Lahat po tayo tumayo, mga kapatid. So God forgives people on the basis of the sacrifice of Christ. The only requirement is that sinful people confess their sin, turn from it, and trust in Jesus Christ as Savior. Once a person has experienced the forgiveness of God, they are then able and responsible to forgive others. Naranasan nila yung pagpapatawad ng Diyos. Ngayon, kahit mahirap, makakapagpatawad na sila sa kanilang kapwa kasi tutulungan sila ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, you can do all things through Christ who gives you strength. Philippians 4:13. Amen? Amen. Kaya in Colossians 3:13, last verse, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgive you, so you must forgive others. The word must there is not a suggestion but rather it's a command. Must yan. Magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo sa kanino man. May hinanakit kayo kanino man. Meron po ngayon nanunood sa akin ngayon dito na maaring mayroon kayong hinanakit ngayon sa inyong puso. Maaring matagal na, ilang taon na, hindi mo kinakausap yung taong yan. Nakikita mo, nakasalubong mo siya, hindi mo pinapansin. Hindi mo siya pinapansin. Nakailang Desyembre na dumating, wala pa rin. Pero ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, Amen. magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Alam mo kung paano magagawa yan, mga kapatid? Kung paano ka tinitingnan ng Panginoon, ganun mo tingnan yung iyong kapwa. Kung paano ka pinapatawad ng Panginoon, ganun mo tingnan yung kapwa mo. Kung paano ka pinagpapasensyaan ng Panginoon, ganun mo siyang pasensya. Magugulat ka. Kaya mong gawin yun. Amen. At naniniwala po ko sa oras nito, mga kapatid, na mayroon pong nanonood na hanggang ngayon, masama pa rin ang loob po natin. Maaring hindi ko alam kung ano ang iyong naranasan. Maaring, nung ikaw ay bata pa, nung aaral ka, maaring teacher mo yan. Maaring parents po natin, yung uncle natin, yung tiyahin natin, kapatid natin, o maaring kasama po natin sa trabaho. Maaring nakasama po natin sa bahay. O maaring naman yung tao patay na. Hindi mo pa nakapatawad. O kaya naman, yung atin pong sarili naman ang ating patawarin. Kasi sa atin pong nagawa, baka hindi natin kayang mapatawad yung ating sarili. Amen. Mga kapatid, ito po yung aral na atin pong binasa, na kapag tayo po'y lalapit po sa Panginoon, sabi po ng Biblia, di ba? Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, siya ay tapat. Patatawarin tayo at lilinisin sa ating mga kasalanan. Di ba napakaganda, mga kapatid? Amen. Patatawarin tayo, lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan. Sasabi nga ng ibang Bible pa, sabi, in Isaiah 1:18, come, let us reason together. Let us reason together. Ano man ang inyong kasalanan, ano man ang karumihan, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Yan ang imbitasyon ng Panginoon. Come as you are. Hindi you don't need to justify. Wala naman tayong may tatago sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan ngayon. Maaring mayroon kang kinakasama na hindi tama. You are not living right. Your heart is not right with God. You know that. Maybe this time you are not satisfied the quality of your marriage. You are
Ano ka na? Gusto mo nang magsawa? Gusto mo nang mag-give up? Pero narinig mo ang mensaheng ito. This is not a coincidence. God pick you for such a time as this. Divine appointment ito ng Panginoon. Nais ng Diyos na marinig mo ito dahil mahal ka ng Panginoon. Amen. Gusto niyang makalaya ka. Kaya ang sabi nga ni Corrie ten Boom, isa sa mga Holocaust survivor, ang sabi niya, forgiveness is to set a prisoner free and to realize the prisoner is you. Ang pagpapatawad ay isang taong, tulad ng isang taong bilanggo, nang iyong mapagtanto, ikaw pala yung bilanggo. Amen? Inalintulad din niya sa isang tunog ng kampana na sa umpisa ay malakas. Pero habang patagal ng patagal, pahina ng pahina yung kalansing ng kampana. Ito na yung tamang panahon, mga kapatid, na para isuko natin, ibigay natin sa kamay po ng Panginoon. Amen? Amen. Alam ko na hindi po madali, pero tutulungan po tayo ng Diyos. Kung alam mo na ikaw ay kinakausap ng Panginoon sa oras na ito, alam mo na ito yung tamang panahon na hihingi mo na ang lahat ng tawad sa Panginoon, isuko natin ang ating buhay. Maaaring meron kang taong dapat lapitan na nagawan ng kasalanan, humingi ka ng tawad, o maaaring tayo naman yung magpatawad. Tulad ni Kristo, tulad ng Diyos na pinatawad tayo. Huwag po nating palalampasin ang araw na ito. Message nyo sila, tawagan nyo sila, o puntahan nyo po sila. At kung gagawin nyo yan, mga kapatid, makakaranas ka ng kapanatagan sa iyong buhay. Matutulog ka ng mahimbing at higit sa lahat, malulugod sa iyo ang Diyos na umibig sa iyo at nagbigay ng buhay sa iyo. Amen. Ayoko matapos ang gawain na ito without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Taas mo ang iyong kamay. Sabihin mo ito ng malakas, dakilang Diyos, Ilang Diyos. Ama naming nasa langit, Ama namin ang kalasa. sa oras na ito, lumalapit ako, Lumalapit ako. nagpapakumbaba, Nagpapakumbaba. inaamin ko, Panginoon, nagkasala ako, humihingi po ako ng tawad, nagpapasalamat din ako, sapagkat kung ako ay hihingi ng tawad, patatawarin mo ako, at lilinisin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, pinapatawad ko na rin ang mga taong nagkasala sa akin. Marami pong salamat sapagkat tutulungan mo ako. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pagpapalaya. Marami pong salamat sa iyong pagliligtas. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Maghari ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isisigaw ko ang iyong kadakilaan at isisigaw ko, malaya na ako. Itong aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, kapag yan ay pinanalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi ang panalangin niyan, narinig ng Diyos ang dalangin mo yan. Natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Ngunit higit na natutuwa sa iyo ang Diyos kasama ang kanyang libo-libong mga anghel ngayon na nagkakasiyahan dahil ginawa mo ang kalooban ng Panginoon at siya ay tinanggap mo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisan mong magbasa ng kanyang salita. Kung ikaw ay bago, umpisa mo sa aklat ng John at make sure kapag maluwag na, mga kapatid, go to church at ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His Lord. I decree right now and declare in the name of Jesus, receive your healing. Receive your victory that God has provided to you in the name of Jesus. Now I bless you in the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Muli pa mga kapatid, we love you and we're praying for you. Merry Christmas sa lahat. God bless you all.